Okay, magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong si Attorney Larry Gadon, mga kababayan. Ay ngayon po hindi na po pala siya attorney dahil na-disbar nga po pala itong si dating Attorney Larry Gadon. At ito pong gagawing impeachment, magsisimula na po, malapit na. At talakayan na po yata yan sa June 2, darating po June 2 mga kababayan. Unahin po natin itong si Larry Gadon, Secretary Gadon, mga kababayan. Ito pong si Mr. Bowman, si Larry Gadon. Sinasabi niya, ang iboboto niya yung buong alyansa, tapos kasama si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at si Senator Bato, mga kababayan. Habang yung boss niya, si BBM, nagkakandakuba, paano papalakasin ang alyansa. Ito namang si Secretary Gadon, nagsalita sa social media na iboboto niya raw si Bam, si Kiko, at si Bongo. Gunggong! Kaya nga po ba, kaya nga nanawagan itong ng courtesy resignation sa lahat ng mga sekretary. Kaya malamang si Gadon, masibak na to. Mantakan mo, mga kababayan, yung boss mo na si BBM, kung saan lugar nagpupunta, para lang iboto, manawagan sa taong bayan, na iboto ang alyansa. Tapos itong si Gadon, magsasalita sa social media, na iboboto niya raw si Bongo. Sabi niya, wala naman daw siyang ini-endorso. Pero sa dahil po ng kanyang followers, siguradong may boboto. Kaya nga nag-number 1 si Bongo, mga kababayan, kasi itong mga kasama ni BBM, gaganong-ganon, mga kababayan. Nakita niyo, nung nagpatawag ng Thanksgiving party, mga kababayan, si Dito Lapid lang ang dumating. Tingnan mo nga naman, pagkatapos nilang makamenos gastos sa pagtakbo ng senador, maltakin nyo, kung independyente ka, malaking gagastusin mo, mga milyon-milyon, malaki lang natipid nitong mga sumakay sa alyansa, mga kababayan. Pagkatapos manalo, hindi na nagpakita kay BBM, mga kababayan. Paano? Ito sinabi ni Secretary Gadon. Pakinggan niyo po, mga kababayan. Ay iboboto ko rin si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Dahil sila naman ay matalino at malawak na rin ng eksperyensya sa panunungkulan sa publiko at sa gobyerno. At iboboto ko rin si Bongo dahil siya naman ay nagserbisyo rin naman at mahusay naman ang kanyang mga ipinakita sa Senado. Boboto niya raw si Bam, si Kiko, si Bongo. Ayos din naman to si Gadon, pumupwesto na kay Bongo, mga kababayan. Ano ba yung tawag sa mga ganito? Attorney Gadon. Ano ba yung tawag sa mga ganitong mga tao, mga kababayan? Ang bobobo nyo, mang tatangak nyo! O yun. Ob daw, sabi ni Gadon. Pero nung nakaraan, mga kababayan, pakinggan niya ito yung sinabi niya nung nakaraan tao dito sa mga Dilawan, pakinggan niya ito sinabi niya kay Kiko, mga kababayan. Sinabi ni Gadon.
Boyan, Harong. Mr. Sharon Cuneta, no? Si Kiko. Bobo yan. O, di ba sabi niya, bobo daw si Sharon Cuneta. Ay, ibig sabihin sigaw niya, si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Tapos ngayon, binoto niya. Kaya ito si Senator, si Secretary Gadon, mga kababayan, baka masama to sa sisibakin ni BBM. Patay. Dito naman po sa gaganaping impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang masasabi ko po dyan, wala ring mangyayari. Gagastos lang. Isipin nyo kung magkano gagastusin dyan sa mga hearing na yan dyan sa Senado, mga kababayan. Kumbaga sa malaking pondo rin yan, malaking pera. Kasi mga kababayan, sigurado ilalabas yung mga ebidensya. Mga masasayang lang yung pagod ng prosecutor. Kasi mga kababayan, kahit ano pang mga ebidensya ang lagay mo dyan, ipakita, ang mangyayari po dyan, butuan din ng mga senador. 8 lang yata ang kailangan, o 9 na boto, mga kababayan, para mabasura ang impeachment. Kung di ba sa sayang lang yung pagod, sayang lang yung gastos ng pera ng bayan, dahil alam naman natin kung sinong bagbabasura dyan, yung boboto ng no, mga kababayan. Kasi kung gusto nilang ma-impeach si BP Sara, kailangan yata 14 kung 15, hindi, o mga 12 lang yata. Na ma-impeach si Sara. Kung 9 o 8 boto na no, absuelto po si Vice President Sara Duterte. Sayang lang yung pera na ginastos niya. Sayang lang yung pagod ng mga congressman. Sayang lang yung effort nila, mga kababayan. Alam naman po natin, mukhang dumami yung boboto ng no, yung magbabasura, mga kababayan. Unang-una na dyan, si Marcoleta. Si Senator Bato, dalawa na yan. Si Bongo, kahit na gustong yes ang boto niyan, no yung boboto niyan, mga kababayan. 3 na, 4. Yung magkapatid na Cayetano, 5 na yan. Yung magkapatid na Villar, 7 na sila. Yung itim, si Manang Aimee, 8 na. Tapos yung pa, nasabi ko na ba si Marcoleta? Hindi ko alam. Si Lito Lapid, hindi. Si Tito Soto at saka si Ping Lacson, malamang no yan, mga kababayan. Ang siguradong boboto lang ng yes dyan ang gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Number 1 dyan, si Senator Ontiveros. Kaya ano po ba mangyayari dyan? Ito sa mga Tulfo Brothers, malamang yes yan Kaya po walang mangyayari kasi meron na silang nakalaan na boto. Kaya po sila nandyan, di ba mga kababayan? Kaya mas maganda, huwag nang ituloy ang impeachment. Ayan. Gagastos lang kayo. Tapos magpapasikat tayo mga hinayupak na yan. Libre publicity. Dahil yun pa sa mga political dreams, mga pangarap nilang tumaas.
yung antas ng kanilang pagiging politiko. Mas maganda dyan, ibasura na lang yan. Huwag nang ituloy. Wala ring mangyayari dyan. Sigurado naman, mas marami ang magbabasura dyan dahil mga politiko yan. Ayaw nilang madamay dun sa mga nakita naman yung Mindanao. Solid Mindanao na boto. Ayan po ang iniingatan nila. Lalo na kung matatapos yung term na 2028, tatakbo ka. Kailangan mo ang boto ng Mindanao, di po ba mga kabayan? Ganyan po ang laro ng politika, wala po tayong magagawa. Ganyan talaga. Kundi lang siguro pinadala si dating Pangulong Duterte sa dahig. Parang yung ibang mga undecided mga kababayan, umampi sa mga Duterte. Para kasing sinunod-sunod nyo may impeachment na. Tapos may warrant arrest pa, pinadala nyo pa sa dahig. Yung maraming undecided na punta yan kay Duterte, mga kababayan. Kaya malaki pong pagkakamali ng administrasyon yan. Pinakabaganda dyan, sibakin nyo yung mga advisor mo. Yung mga hindi sumusunod sa'yo, BBM. Mas maganda, palitan na yung speaker din, total. Lahat ng gabinete, pinag-resign mo. Dapat isama mo na. Pati dun sa speakership sa kamera, dapat palitan na rin yan. Sumobra na yata mga kababayan mabuso na sa pangyarihan siguro. Marami ng anomalyang lumalabas. Kaya mas maganda mga kababayan, wala nang impeachment. Sayang lang pera ang gagastusin dyan. Mas maganda dyan, pagkabukas ng Senado, magbutuan agad para tapos agad ang laban, nakatipid pa ang gobyerno. Di po ba mga kababayan? Bumoto sila ng no, bumoto ng yes. Tapos, okay mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa susunod po nating kaya